Kaloy o Carlos Yolo na si Mark Andrew Yolo. Napiko na sa kanyang anak at kasintahan nito na si Chloe San Jose. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Higit isang buwan na nga ang lumipas matapos makamit ang tagumpay na nakakuha ng 2 gold medal mula sa Paris Olympic 2024 si Kaloy o Carlos Yolo, kung saan dito nagbukas ang iba't ibang kwento sa kontrobersiya na iniyakan ng kanyang mga kapatid at mga magulang. Ayaw na pong basta nagpapagulo lang po sa victory po ni Carlos Yolo. Ano po gusto may pakiusap lang sa lahat? Nakikita lang po sila. Tumigil na po. Okay lang. Don't cry na, ma'am. Matapos nga ang sagutan sa social media ng mag-inang Carlos Yolo at ina nitong si Angelica Yolo, kung saan pinaratangan pa ito ni Kaloy o Carlos Yolo na magnanakaw ang kanyang ina na di umano pinakialaman ang kanyang bank account. Yes, oo. Pipicturean ko yung passbook niya na nandun yung 10 million niya na hindi naman namin nagalaw. Then yung mga resibo dun sa niya, sa tawag dito sa land bank niya. So intact naman yung mga lahat intact. Kung gusto niyang kunin niya. Kung gusto niyang ibenta para maging pera, okay lang, wala nang problema. Magagawa naman, pwedeng hanapan ng buyer or whatever, di ba? Yun lang, yun yung ko. Mami, bakit isusurrender niyo yung passbook? Saan po? Hindi ko siya isusurrender, no? Sinurrender ko siya doon actually. Saan po? Binibigay ko sa kanya, kay Kaloy. Okay. Yung passbook niya binibigay, ang gagawin ko doon, di ba? Passbook niya, yun, sa kanya nakapangalan. Pati yung ATM card niya, bibigay ko na, and yung ID niya doon yung tin-ID niya, na ako nagpagawa, ay nandoon din. Tapos yung mga resibo ng BDO Life niya na fully paid plus yung Sun Life. Bakit po ninyo binibigay ngayon? Nasa Paris pa siya. Hindi na po ba siya umuwi dito? Matagal ko na yung binigay. Parang way back 2020. Last year. Parang sinasabi niyo po na ibigay niyo na sa kanya. Binigay ko, wala na pero hawak na dokumento. Pero kasi, since hindi naman niya kinuha, kasi ang sabi niya, alam ko na. So, paano mo malalaman? Hindi mo tinignan yung mga resibo na nandito. Diba? Alam mo na, alam mo lang na maraming withdrawal sa land bank, pero hindi mo alam kung saan dinala yung pera. Yun yung point doon. Hindi mo kasi tinignan. Naka-itemize lahat yun doon. Tapos parang, kailan ko ba naalala tong resibo na to, no, na nagkakahalaga rin to ng mga nasa almost kulang 700,000. Parang nung isang araw kulang na doon lahat yun pumasok sa niya. So, mami, to be clear, ang gusto nyo lang liwanagin dito is wala na kayong hawak na any ATM, any document, or any financial na mga dokumentos wala na akong hawak. Wala na akong hawak, binigay ko na, sinorender ko since hindi naman niya kinuha, tinago ng GAP staff. So, yun yung kukunin ko bukas, syempre to evidential din yan na ito yung magpapatunay na
Intact yung pera niya na nakuha niya, yung 11 million. At gusto din niyo pong ilinawin na wala kayong ninakaw. Yes. Pero may pera pa siya sa akin, 170,000. Kaya nga sabi ko, gagawin ko ng paraan kung paano ko mapapa-expedite na ma-withdraw yung 170. So, yun na lang yung siguro baka magbayad na lang ako ng penalty or whatever, maibigay ko lang sa kanya. Pero maghihintay pa ako na kasi sabi sa akin is for approval pa siya. Okay. Pag sinoli ko yung credit. So, yun. Mami, parang kasi to medyo financial side na eh. So, ayaw na lang din pong mag-react regarding sa kanyang pagkapanalo. Oo, ayoko nang mag-react, no? Ayoko na. As much as possible. Ayoko. Kasi alam mo, kahit naman sila, yung dalawa, may sarili silang bank account eh. Meron, dalawa yung bank account nila, isang Metrobank, isang BDO. Meron tong dalawa ko din anak na tinuturuan ko rin sila kung paano mag-save kasi hindi naman kami mayaman, di ba? Na parang hindi sila habang panahon tatumbling. May hangganan. So yun yung lagi kong sinasabi sa kanila, mag-save sila for your future. Kahit yung mga anak ko, tinuturuan ko na kinuhanan ko rin sila ng insurance para at least pagdating ng araw, kung may kumikita na sila, ituloy mo na, lakihan mo na yung hulog mo. Pero gano'n yung inaano ko sa kanila. Kahit kay Kaloy, dalawa ang insurance niya. Yung isa na fully paid ko, na pinurn over ko sa kanya. Tapos yung isa 4 na taon ang nabayaran na noon bago turn over sa kanya. Mami, ko alam ko naman na medyo obvious pero for the record, masama pa rin ang loob mo. Oo naman. Masama yung loob ko. Parang, syempre, andun yung pain eh. Na parang sabihan ka ng anak mo na magnanakaw. Na parang, gusto ko sabihin, asan yung ninakaw? Na ganun pa rin naman kami tulad ng dati nung hindi pa siya nagkakapera. Nung nagkapera siya, walang nagbago sa lifestyle namin. Meron naman konti, no? Kasi yung eldest ko medyo maganda yung pumapasok na blessing sa eldest ko eh. Tapos parang ngayon, natitreat niya ako international. Hindi lang yon, and siya yung katulong ko rito sa paggastos sa bahay, no? Siya yung nagbabayad ng tubig at ilaw, and ako naman sa internet and sa foods namin. So yun yung doon, no, na parang hindi ko kasi rin makita eh yung saluho na sinasabi ng mga tao na parang wala akong luho eh, na parang wala akong masabing actually, eto, kanya nga to. Sa luho po, sino pong nagsabi? Si Carl? Hindi naman po, yung mga tao na mga sinasabi na nilustay ko sa luho ko. Pero, kaya ko naman bumili para sa sarili ko. Binibilihan naman ako ng asawa ko. Pero, syempre, Mami, kahit paano, syempre, kayo yung ina, no, sa inyo na galing si Carlos. Somehow, kahit may sama kayo ng loob, natutuwa pa rin kayo na nakuha niyo yun. Syempre, no, niya yan, pangarap niya yan. So, sabi ko nga, nung nag-uusap kami, kung manalo siya, good for him. Yun lang yung mga ko, na parang nag-paid off lahat ng mga sacrifices. Mami, last na lang po sa akin, may possibility pa po bang mag-ayos kayo? Pagka uwi niya, tapos sakaling kausapin? Ay, pag uwi niya, no, depende yan eh. Kasi kung ako yung lalapit, hindi ko talaga gagawin. Especially now, sa mga nangyayari, baka mamaya sabihin ako na porket nanalo, na parang, diba, na parang, after kami sa pera kasi nanalo. No. Matapos nga ang kaliwat kanang interview ng Olympian champion, ay tila nagmamatigas pa rin si Kaloy o Carlos Yolo dahil mapahanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagparamdam o nagpakita sa pamilya. At kamakailan ay nagpost ang 2-time Olympic gold medalist na si Kaloy o Carlos Yolo sa kanyang Facebook na babalik muna sa Paris para sa kanyang mga appointment. Ngunit tila napipiko na ang tatay ni 2-time Olympic gold medalist Carlos Yolo na si Mark Andrew Yolo sa kanyang anak, pati na rin sa kasintahan nitong si Chloe San Jose, na base sa mga naging post ng ama ni Kaloy sa social media. Nais na niyang ayusin at tapusin ang alitan ng anak at ina nitong si Angelica Yolo para matahimik na ang kanilang pamilya.
Gusto rin ng ama ni Kaloy o Carlos Yolo na patunayang hindi totoo ang akusasyon ng anak at ni Chloe San Jose na magnanakaw at winaldas ng asawa niyang si Angelica ang pera ng kanilang anak, na ayon nga sa nasabing post ng ama ni Kaloy na si Mark Andrew Yolo, hindi raw nagre-reply at hindi rin sinasagot nila Carlos at Chloe ang kanyang tawag sa kabila ng pagme-message niya sa Facebook, kung saan nagsagutan si Mark at ang jowa ni Carlos na si Chloe San Jose sa comment section ng latest Facebook status ng Pinoy Olympic champion, kung saan ipinaalam niya na babalik muna siya sa Paris para sa natanguang commitment. Hanggang dito na lang muna ang ating video, at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!